Ayon sa John chapter 3 verse 5, sinabi ni Jesus na katotohanang, "Sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay pinanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Pinapaliwanag ito sa iba't ibang paraan ng mga Kristiyano. Marami ang naniniwalang ang tubig ay tumutukoy sa bautismo bilang tanda ng pagsisisi at pagsisimula ng bagong buhay kay Kristo, habang ang Espiritu naman ay nangangahulugan ng espiritual na pagsilang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. May iba ring pananaw na ang tubig ay simbolo ng salita ng Diyos, naglilinis at nagpapanibago sa isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Bukod sa pagiging born of water and the Spirit, itinuturo rin ng Biblia na ang pananampalataya kay Jesus, pagsisisi sa kasalanan, pagsunod sa kalooban ng Diyos, at pagkakaroon ng bunga ng Espiritu ay mahalagang kondisyon upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa madaling sabi, ang pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng pagsilang muli sa espiritual na paraan sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi at pagbibinyag. Ayon sa pagtuturo ni Jesus, ang John chapter 3 verse 5, ayon sa magandang balita, ay sinabi ni Jesus, "Tandaan mo, maliban ng tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Sa talatang ito, pinapaliwanag ni Jesus kay Nicodemo na isang tao ay kailangang ipanganak muli upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Maraming Kristiyano ang nangangahulugan na ang tubig ay tumutukoy sa binyag, habang ang Espiritu ay nangangahulugan ng pagbabagong loob sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang pagbibinyag ay isang mahalagang hakbang na pananampalataya, kaya kailangang maghanda ng mabuti bago ito gawin. Una, mahalagang unawain ang tunay na kahulugan ng binyag. Hindi lamang ito isang panlabas na seremonya, kundi isang pagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus. Pinapakita nito na iniwan mo na ang iyong makasalanang buhay at tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa, dapat magkaroon ng pusong handang magsisi at magpatawad, sapagkat ayon sa Acts chapter 2 verse 38, sinabi ni Pedro, "Magsisisi kayo at magbabautismo sa bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Ang tunay na pagsisisi ay nangangahulugan ng pagtalikod sa kasalanan at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Bukod dito, mahalaga rin ang pananalangin at pagbasa ng salita ng Diyos upang lalo pang lumalim ang pananampalataya natin. Sa pamamagitan ng tamang paghahanda, maging makabuluhan at espiritual na makapangyarihan ng iyong pagbibinyag. Asking God for forgiveness and cleansing start with a humble heart and genuine repentance. It involves acknowledging one's sins, turning away from them, and seeking His grace. The Bible teaches that God is merciful and willing to forgive those who sincerely come to Him. Through faith in Jesus Christ, one can receive not only forgiveness but also spiritual renewal. This process is not just about saying words, but about a true change of heart and a desire to live according to God's will. Cleansing comes when we allow God to transform us, guiding us toward righteousness and a closer relationship with Him. Offering yourself as a clean instrument for God means dedicating your life to His purpose and allowing Him to work through you. This begins with surrendering your heart, mind, and actions to His will, seeking His guidance in all that you do. It requires letting go of sin, renewing your spirit through prayer and the Word,
and striving to live in a way that reflects His love and holiness. When you present yourself as a vessel for God, He can use you to bring light, hope, and transformation to others. Living with a pure heart and willing spirit opens the door for God to work powerfully through your life.